Magandang gabi Pilipinas. Sa ating balita, halos hindi gumagalaw o almost stationary pa rin ang low pressure area. Alas 4 ng hapon, namataan po ang LPA sa layong 460 km silangan Puyan ng Davao City. Ang sanhi ng halos hindi paggalaw nito ay dahil pa rin sa dalawang high pressure area. Yung isa nandito sa may bandang China at yung isa naman dito sa may Pasipiko. Dahil sa mga kaulapan ng LPA, asahan pa rin po ang mabibigat na pagulan dito sa may Eastern Visayas at malaking bahagi ng Mindanao, particular na dito sa may Northern Mindanao. Maging handa po tayo sa posible pang pagbabaha at landslide. Samantala, makaranas naman ng mahihina hanggang katamtamang pag-ulan ang nalalabing bahagi ng Mindanao. Sa mga senaryo po na nakikita ng pag-asa, una, pwede po itong sumunod sa may tail end of a cold front o pangalawa ay malusaw ito bago makalabas ng ating area of responsibility. In the meantime, magpapatuloy po ang mga pag-ulan sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Samantala, Luzon at Visayas apektado na umiiral na northeast monsoon. Asahan po ang light to moderate rains sa western at central Visayas at isolated light rains naman dito sa may Luzon kabilang na ang Metro Manila. Nagpapatuloy ang strong surge na northeast monsoon kaya maraming mga baybayin pa rin ang nasa ilalim ng gale warning, particular na dito sa buong seaboards na Luzon, ng Visayas at ng Caraga region. Ayon po sa pag-asa, maaaring umabot na 5 meters ang mga alon, kaya pinapayuhan ang lahat ng mga mangingisda na huwag munang pumalaot dahil sa hindi magandang kondisyon ng karagatan, dulot na rin ng sama ng panahon. Para naman bukas, Wednesday, January 22, sisikat po ang araw 6:25 ng umaga at lulubog naman 5:50 ng hapon. At yan po ang pinakahuling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Ako po ang inyong weather girl April Enerio para sa Telebisyon ng Bayan. Susunod sa ating mga balita, libo-libong pamilya sa Surigao del Sur apektado ng matinding pagbaha. Abangan ang detalye sa pagbabalik ng News at 6. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng GSIS, maaasahan ng Lingkod Bayan. Ikaw ba ay empleyado ng gobyerno? Miyembro ng GSIS? Ang ahensya ba na pinagtatrabahuhan mo ay hindi nakakapagbayad sa tamang prima ng GSIS? Huwag mabahala. Sa Non-Suspension of Loan Privileges Policy ng GSIS, pribilehiyo'y sigurado. Ito'y sa pamamagitan ng pagpili ng isa sa 3 pamamaraan na pwedeng gawin ng inyong ahensya. Yan ang GSIS. Patuloy na tumutugon sa pangangailangan ng 1,700,000 nitong miyembro at pensioner. Kahit saang sulok ng Pilipinas ka magpunta, iisa ang tiyak na makikita mo. Ang Pinoy na pagdiriwang ng piyesta. Isang sinkretismo ng sinaunang nakagawian at mga ritual at pagdiriwang ng Simbahang Katoliko. Mula sa mga elementong ito ay sumibol ang Piyestang Pilipino. Ngayong Enero, ito ang aabangan nating mga pagdiriwang. Ang pista ng Poong Nazareno sa Quiapo, ang sayawan ng Ati-Atihan sa Kalibo, ang kakaibang Pasungay Festival sa San Joaquin, ang tunay na makulay ng Sinulog Festival sa Cebu, ang dinadagsang Dinagyang Festival sa Iloilo, at ang Zambulawan Festival ng Pagadian. Makisaya, makiisa at makilahok.